Ito po, nandito tayo sa museum. Ayan. The life and calling of Pastor Apollo C. Quiboloy, appointed Son of God. Apollo was later sent by his former denomination to an international conference held in Yokio Island, Seoul, South Korea, to be the only Filipino representative amongst 180 people from America and Canada. They were there for 2 weeks and attended the biggest and probably is still unsurpassed meeting of all. Ito, 1970s transistor radio na preserve. To accommodate these people that will attend this crusade. There were Anointing Chapel. Pwede umakyat. The completion of the Father's work of salvation in the Son. Yung mga sombrero ni Pastor. Ito, may TV kami ganito dati, oh. Jordan shoes. Happy birthday, Pastor Apollo C. Quiboloy from USEC Gerald Q. Bantag and Bureau of Correction Person. Wow! Galing kay Bantag. Ganda rito. Sige. Ito dati, White House to dati. Uh-huh. Dito nakatira si Pastor from 1997 to 2003. Before siya kinonvert into a museum, years, mga
na 2000 na. So, dito in-explain yung buhay ni Pastor. Nung pinanganak siya, yung narinig ng mama niya, na nung nandito sila sa Tamayong, dito narinig ng mama ng isang boses. He saw the Almighty Father lying on the clouds saying na yung anak na nasa sinapupunan mo, yung bata na nasa sinapupunan mo, anak ko yan. Doon narinig ni Tapos yung kwento na yan, palagi yan naririnig Pastor while he is growing up. Habang lumalaki siya, palagi yan napapakinggan ni Pastor. So doon, bata pa lang, nasa sinapupunan pa lang si Pastor, may calling na talaga siya. Hanggang sa, ito, yung buhay ni Pastor, hanggang nag-Bible college siya, dito na train si Pastor talaga. Kasi hindi naman talaga dapat magba-Bible school si Pastor eh. Kasi yung ano niya talaga is either maging piloto. Yun yung mga choices ni Pastor. Pero dito, yung calling ng Ama talaga sa kanya, inatid talaga siya sa Bible College. At dito mas naging napamahal siya sa salita ng Diyos. Kaya ang tawag ni Pastor doon, preaching machine doon sa dati niyang denominasyon. Kasi kahit nasa CR si Pastor, kahit naliligo, yung salita ng Ama, parang siyang well, para siyang spring na bumubulwak lang, lumalabas sa kanya. So kaya tinatawag siyang preaching machine. Hanggang yan yung sa South Korea, and explain dyan, na dyan si Pastor, sa buong Pilipinas, tanging si Pastor lang ang Pinoy sa International Youth Corps sa Seoul, South Korea. Siya yung representative ng Pilipinas. So lahat ng mga kasama niya, mga foreigner, mga Canadian, American, mga kasama ni Pastor, siya lang ang tanging Pilipino. Dito na narinig ni Pastor sa South Korea, yung sinabi ng Ama sa kanya, gamiton ta ka. Sa Tagalog, gagamitin kita. Sa English, I will use you. So dito narinig yun ni Pastor, yung calling sa kanya. Tapos nagtataka si Pastor na bakit may narinig siyang nagbibisaya, nagsisebuano, siya naman yung Pilipino doon. So dito nag-start yung dyan yung narinig ni Pastor sa kauna-unahan pagkakataon yung calling, yung voice na Ama. Hanggang sa i-explain dito yung din. Dito, ito po si Ate Helen. Ito yung palaging kinikwento ni Pastor na before pa kasi si Pastor itinrain ng Ama, bata pa lang siya, dumaan na siya sa disiplina sa kanyang ate. Disciplinarian yung ate niya. Dito, yan yung ate niya? Opo, si Ate Helen. Ito hindi siya yan? Si Pastor. Layo na yung itsura. Okay, sige. Si Pastor. Tapos, dyan natuto si Pastor about sa kalinisan. Dyan natuto si Pastor about honesty. Yung kahit sa 25 cents ay hindi niya nanakawin. Kasi may-ari ng tindahan yung yung ate niya, pati yung asawa niya, ni Ate Helen. Tapos si Pastor, bata pa lang pinagkatiwalaan na si Pastor. Si Pastor yung gumigising araw-araw para mag-bake ng mga bread, ng pandesal. Siya yung nagsuserve ng coffee. Si Pastor yun, siya rin yung cashier, doon na-train si Pastor. Tapos ang isa talaga sa tinuro ng ate niya is yung maging honest sa pera. Malaki pala training talaga ni Pastor. Oo, malaking ate niya pa lang. Ito ano to? Parang lang to. Parang replica lang na nung panahon na naging baker si Pastor. Yun. So sa niya pa lang, grabe na ang training dito. Grabe na ang disiplina. Ito yung mga passport niya. Opo. Dating gamit ni Pastor yan. Yung sige. Tapos dito, pagpasok po natin dito naman in-explain. Baka nagkwento po sa inyo ni Ate Nori, yung 5 years na nandito si Pastor sa Tamayong, sa 1 hectare lot sa na dito tinrain si Pastor ng Ama. At dito sinabi ni Pastor na nagbukas yung University of Spirit. Actually, nagbukas yung University of the Spirit for 3 times. Sa panahon ni Moses, sa panahon ni Paul the Apostle, and ang pangatlo kay Pastor. Dito sinasabi ni Pastor yung open heaven na natatanggap ni Pastor, yung direct revelations coming from the Father. So si Pastor noon, walang radyo, walang TV, walang dyaryo. So very secluded si Pastor noon. Yung Ama lang talaga yung kinakausap niya. So grabe rin ang training ni Pastor doon. Grabe yung intense fire na dinaanan ni Pastor nung 5 years siya dito sa Tamayong. Tapos isa lang yung subject na itinuro ng Ama sa kanya. Obedience coupled with faith. So yung pagsusunod sa salita ng Ama at yung faith na kahit hindi mo naiintindihan, sunod lang. Susunod ka sa Ama at magtitiwala ka sa Ama.
So yun yung itinuro ni kay Pastor for almost 5 years, for 5 years. Na yun din ang itinuturo sa amin ni Pastor hanggang ngayon. Na kahit anong mangyari, kung nakita niyo yung coach, yung mga KOJC missionary, kahit anong unos, kahit anong mga bagyo yan, yung hindi nawawala yung ano namin sa Ama, yung faith namin sa Ama. So yun po. So yun, ito yung significance ng room. Ito yung Bible ni Pastor. Ito yung same Bible na nung inanoint si Pastor sa chapel. Kasi may nakita si Pastor na may nakita si Pastor habang nagpi-preach siya dun sa UPC Chapel dun sa taas. Nagpi-preach siya ng fruits of the Spirit. Habang nagpi-preach siya, bigla na lang si Pastor may nakita si Pastor na mga na mga heavenly visitors. Tapos yung isa may dalang parang vessel. Para siyang vessel, para siyang Tapos may laman pala yun na anointing oil. Tapos ibinuhos kay Pastor. Binuhos kay Pastor yung oil. Pagbuhos ng heavenly visitor ng oil sa kanya, yun na pala yung anointing. Meaning, na si Pastor, he is cleansed, he is consecrated for the use of the Almighty Father. So, nung ibinuhos na yung anointing oil sa kanya, yung mga early members at si Pastor, naamoy nila yung amoy ng spikenard. Yung spikenard, yung description ng Papa ni Pastor dyan is para siyang 1 million roses bundled together. Ganyan yung amoy niya. And then, nag-last ng months yung amoy, yung anointing oil na yun sa mga gamit ni Pastor. At isa rin dito yung Bible. Kahit sa kwarto ni Pastor, amoy talaga yung spikenard. So, yun. Okay. So, dito, makikita yung early ministry, yung pagsisimula ng ministry ni Pastor. Yung mga pictures. Siguro may familiar dito sa'yo, Coach, Ate Ingrid. Ito yung sa Tamayong pa, Ate Ten. Yan sila Ate Ingrid. Si Banat Nay ba yan? Ay, hindi. Ate Ingrid. Si Kuya Marlon Acobo. Ito yung early years ng cathedral. Ginagawa pa lang yung cathedral. Hindi pa nakatayo, no? Hindi pa. Ito yun. Si Pastor talaga yung Tapos, ngayon hanapin nila yung bunker. Ito yung ECQ College of Ministries, yung Bible school na paboritong pablikan ng mga polis. Okay. Nakatayo pa si Pastor. Hindi pa nakatayo, no? Oo. Yeah. Ito, construction din yan ng Kingdom Cathedral. Ito yung cathedral, yung pinasok. Opo. Yan yung palaging pinasok na ginawa nilang So dito, explain lang yung mga early years. Sir, dating video camera ng SMNI. Wow. Nagsisimula pa. Second hand lang yan. Pero yung contentment ni Pastor, natutuwa na si Pastor dyan. Ayan. Yung mga unang camera ng SMNI. And believe it or not, sir, yung first cameraman ay hindi lalaki. Babae. Opo. Galing. Ang sarap balikan nung kung saan nang galing Opo. Di ba? The Kingdom First Video Cameras. Looking back. Ito yung palaging sinasabi ni Pastor. Sabi ng, di ba, kahit sa tinawin na interview niyo, tinatanong niya doon sa mga kapulisan at doon sa mga nagbabatikos kay Pastor, saan ba kayo nung panahon na mahirap pa ang ministry? Saan ba kayo na nagsimula pa lang ministry, 15 members, halos walang makain? Ako, swerte na ako kasi 2013 ako pumasok sa Kingdom, sir. Naabutan ko na ito na yung ganito na yung Kingdom. May nakakain na. May nakakain na, may natutulugan na. Tapos ngayon magka-question sila na bakit ganito yung buhay ng KOJC missionary at ganito yung buhay ni Pastor. Saan sila nung 5 years Pastor na nandito sa Tamayong na walang ibang kinakain si Pastor kundi saging lang, mga reject na saging galing sa mga banana plantation. Walang makain, wala pang established. Saan sila nun? Tapos kung makasabi sila na kung makaano sila kay Pastor, makabash sila kay Pastor. Diba? So yun. Ito yung mga early years. Ito yung sinasabi ni Pastor na blood, sweat, and tears. Everything is built by blood, sweat, and tears. Yan po ay nakakatuwang balikan, yung mga ganitong klase. Kasi
tama yung sir, tama yung yung observation mo. Na kaya tinayo rin to ni Pastor para balikan yung alam mo yung grounded kami, sir. Kung ano yung ministry noon, paano nagsimula yung ministry noon. Kasi ayaw ni Pastor na dahil sa ganito na yung sitwasyon sa kingdom na grabe pinagpala ng dakilang Ama, medyo lalaki na ulo mo. So dapat grounded pa rin. Nandun pa rin yung na nasa mahirap man kami na sitwasyon o nasa maginhawang sitwasyon, ang importante is yung kalooban ng Ama. Tama, kasi doon sa mga nagkatulad mo or doon sa mas maging bago, hindi na nila nadaanan hindi na nila ginawa na eh. Oo. So maalala nila na yung history ng church na dumaan sa training. Oo, grabe yung sacrifices. Grabe talaga yung sacrifices ng mga early years ng kingdom. Oo. So yun yung palaging tinuturo sa amin ni Pastor. Ayan. Hanggang sa pinagpala na, may mga suits ni Pastor, galing ni Pastor. Oh. Papasalamat din ako kay Pastor kasi nabigyan tayo ng isang suit. Oo. Yan. Okay, so maraming salamat po. Reporting. Salamat. Reporting from Tamayo. Si Sir. Matapos bagong atmosphere kasi nasanay tayo, sir. Kamusta yung gising ninyo? Ay, masarap. Walang nakitang pulis. Wala, sarap ng ganun. Sarap ng gising. Ang haba nga ng tulog ko eh. Opo, at least nakatulog tayo. Praise the Father. Ayan. Salamat, Sir Jason. Thank you po.